po sa ating lahat. At tayo po ay mag-umpisa na ng ating devotion. Pero bago po tayo magsimula, umawit po muna tayo ng isang awit. Awitin po natin yung Waymaker.
sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ang sabi po dito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins, and I will heal their land. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins, and I will heal their land." Nagsusumamo po tayo ngayon sa Panginoon. Napagalingin niya po ang ating bansa, ang ating mga lupain. Alam po natin ngayon na may pandemic po na almost 4 months na rin po tayo na nagsasuffer po ang karamihan dahil po dito sa pandemic. Pero ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 7, "If my people who are called by my name," God is calling His own people. Tinatawagan po ng Panginoon ngayon ang kanyang mga anak na lumapit po sa kanyang harapan. If my people who are called by name will humble themselves. Ang tinatawagan po tayo ng Panginoon ngayon na patuloy nga po natin i-humble, magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Magmakaawa po tayo, mag-prayer fasting po tayo, at magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Ano po ba yung kabaligtaran ng humility? Alam po natin ang kabaligtaran ng humility, yung pong pride. Yung po yung kasalanan ni Satan, kaya po from angel, nag-turn po siya as the devil. Kasi po dahil doon po sa salitang pride. Ano po ba yung pride? Pride po believes that you are better than anyone else. That you have a special and more knowledge of the truth than others do. Yung bang yung sa sarili mo, ang taas-taas mo, na parang mas mataas ka kahit kanino man. That you're trying to compare yourself, that you have the higher ability, you have knowledgeable than the others. Yung po yung tinatawag na pride. Yung pong self-centered, na iisip mo, magaling ka na, and you are more than enough, na hindi mo na kailangan ng tulong ng Panginoon sa buhay mo. And that is po yung pride. Mas mataas ang feeling mo, kaya po kasalanan ni Satan eh. Yung bang mas gusto niyang lagpasan pa ang Diyos. Kaya po siya binagsak ng Panginoon dito sa lupa. Alam po natin that the Bible warned us, yung pong sinasabing pride. Ang sabi po kasi ng James 4:6, "God opposes the proud, but He shows grace to the humble." Kapag ka pumasok ang pride, i-oppose po tayo ng Panginoon. And that is the Bible says. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. It's better to be humble po in the sight of God than to be proud, because kapag pumasok po ang pride sa puso natin, God will oppose us. Kapag ang Lord na nag-oppose sa atin, sino pa ang kakampi natin? Alam natin, the thief comes but to steal, to kill, and to destroy. And thus is John 10:10 says, ang kalaban po ay pumunta sa lupa para ano? To kill, to steal, and to destroy. And if you have a pride in your heart, God will oppose you. So kapag ka pumasok po ang pride sa atin, magiging kalaban po natin ang ating Panginoon. God will oppose us. So it's better to be humble in the sight of God. Ano rin po yung sinasabi ng James 4:10, "Humble yourself before the Lord, and He will lift you up." Amen. If you humble yourself to the Lord, God will lift you up. Ang Lord po ang magtatayo at ang magtataas sa atin. Ang sabi rin po sa Proverbs 16:5, "The Lord detests all the proud of heart." The Lord detests all the proud in heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Yung po ang sinasabi ng Panginoon. Yung mga proud po, alam ng Lord yun. God can detest all our heart po. At ang sabi po ng Bible, kung ano po yung pride, they will not go unpunished. Yung po ang sinasabi ng Proverbs 16 verse 5. At ang sabi rin po ng ating Panginoon, "Before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor." Proverbs 8:12, "Before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor."
At ang pinaka isa pong sign of pride, yung pong tinatawag na self-righteous. Ano po yung tawag sa self-righteous? Yung tingin mo sa lahat ng tao, marumi, makasalanan, hindi ka dapat, at ikaw lang sa sarili mo yung righteous. Ang sabi po ng Bible sa Romans 3:10, no one is righteous. No, not one. Naging righteousness po tayo ng Panginoon once we accept the Lord as the Lord or Savior of our life at nagpakababa tayo sa Panginoon. Yung pong righteousness na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yun po ang nagpa-righteous sa ating lahat. So, ang sinasabi mo ng Panginoon, huwag po tayo maging self-righteous. Let us just humble ourselves before the Lord. Kasi, sa totoo po, lahat po tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoon. No one is righteous. And Jesus is our righteousness. Kapag nagkamali, ang gawin po natin, magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Sabi ng verse 1:9, He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness, and God will clothe us once again with His righteousness. Amen po? So, napakahalaga sa harap ng Panginoon yung word na humility po. Humility, ang sasabihin ko po sa inyo, lahat ng meron tayo ngayon, kung ano man ang buhay na meron tayo, kung ano pong posisyon, kung ano man ang meron po tayong lahat. Ito po ay galing sa Panginoon. Eh, hindi po natin pwede ipagmalaki kahit kanino man. This is all by the grace of God. Even our talents, our knowledge, our intelligence, if we are with Him, we thought that we are intelligent enough, lahat po yan ay biyaya ng ating Panginoon sa atin. At hindi po natin pwede ipagyabang sa harap ng kahit sino. Amen? So, ang sabi po doon, humble yourself. Ano po ang sabi doon? Ang sabi po ng sinasabi ng salita ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves, ano po? And pray. Alam niyo po, ang nakaka-encourage po sa ibang mga kakilala natin dito, kahit anong sitwasyon po nila, nananalangin sila. 5 o'clock in the morning, nagpe-pray po sila. Malungkot sila, masaya man sila, may problema man sila, wala man. Kung ano man ang sitwasyon nila, they are praying. They are so disciplined po in praying. Ganun po sila kadisiplina. Kaya encourage everyone po, ano man ang situation natin, let us focus ourselves, our heart, in God, na may magagawa po sa solusyon sa ating problema. Mag-pray po tayo. Let us pray. Sabi nga nung kinanta natin, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Because you are a way maker, miracle worker, God's promise keeper. Dahil yun po yung character ng ating Panginoon. At ano po sabi na ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sabi niya, seek my face. Seek my face. If you seek the heart with all of your heart, you will find God. Yun po ang pangako ng Panginoon. Seek me, you will seek me with all of your heart, and you will find me. Yun po ang sabi ng Bible. Ano po ang sabi rin niya? Sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. For anyone who comes to Him must believe that He exists, for He is a rewarder of those who diligently seek Him. Pag lumalapit po tayo sa Panginoon, andun po yung assurance of faith. Kasi hindi nalulugod ang Diyos kung nagdududa po tayo sa Kanyang kakayanan. So, let's be yung pong faith natin sa Panginoon ay nakabase sa kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi doon sa bagay na nakikita natin na parang akala mo walang mangyayari o walang nangyayari. Once na nag-pray po ang anak ng Diyos, may nangyayari. At may mangyayari. Kaya po, I encourage everyone, let us seek the Lord with all our heart, diligently, may effort. Hanapin natin ang mukha ng Panginoon sa oras na ito at tayo po ay magpakarugtog sa panalangin sa harapan niya. At ano po ang sabi ng Bible? Seek my face and turn from your wicked ways. Ang nais ng Panginoon, mga anak ng Diyos, kailangan po kung ano man ang ginagawa natin lihim sa harap ng Panginoon. Let us turn our ways doon po sa masama at bumalik po tayo totally sa harap ng Panginoon. Kung sa panahon po nung dati na nagtitiwala po tayo sa mga bagay-bagay to provide our needs, this is the time. Let us trust our God who can provide more than what we needed and what we think
and pray. Dahil ang Diyos po ay Diyos. At hindi po kahit anumang kalamidad yung magpapasta sa Kanya. Kaya pong gawin ang lahat ng bagay. Remember po, siya ang nag-depart ng Red Sea para po ang mga Israelites dati ay makalakad. Siya din po yung nag-depart kung pinag-aralan po natin ng kailan lang. So mga kapatid, let us turn from our wicked ways and have mercy on God at mag-change po tayo ng ating isipan. That this time, si Lord at ikaw, magtitiwala tayo fully hard sa ating Panginoon. At ang sabi mo ng Panginoon, if you turn our wicked ways, then I will hear from heaven. Pakikinggan ng Diyos ang ating dalangin sa ating harapan. At ang sabi mo nun, I will heal their land. Pagagaling niya ang mundo, pagagaling niya ang lupain, pagagaling niya ang ating bansa, pagagaling niya ang iyong pamilya, pagagaling niya ikaw, pagagaling niya ang puso mo, pagagaling niya ang lahat ng bagay sa iyo. Ayan ang kailangan Panginoon sa atin. Let us humble ourselves totally before God. Let us humble before Him. And humble yourself before the Lord. At ang sabi mo doon, seek my face, turn from their wicked ways, let us pray. And ang sabi mo na Panginoon doon, He will heal our land. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you. Let us honor praises to the Lord. Hallelujah. You are the King of Kings, the Lord of Lords. We worship you for who you are. For you are the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are our provider, our protector, and there's no impossible for you to those who believe. For all things are possible for you, O God. Lord, ikaw ang bukas sa amin at lahat ay posible sa iyo. Lord, sa oras na ito, bilang mga anak mo, patuloy kami nagpapakumbaba, totally humbling ourselves before you, Lord. Wala kaming kayang ipagmalaki sa iyong harapan. Lahat ng mayroon kami, maging ang aming buhay, lakas, talino, lahat, Panginoon, ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya naman we are acknowledging, Lord, our nothingness before you, O God. Forgive us, Father. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. Lord, sa mga anumang mga bagay na nagagawa, lalaban sa inyo na hindi namin sinasadya o sinasadya, forgive us, Father. Cleanse your people right now from all unrighteousness, from all the filthiness of our souls, Lord. And forgive our sins, even the sins of our forefathers, Lord God. Kung may mga mali-mali, mga bagay na hindi nalulugod ka, Panginoon, forgive us, Father. And Lord, right now, as you said in your word, Lord, if we will humble ourselves before you, Lord God, seek your face, Lord, and we will turn from our wicked ways and we will pray, Father. Lord, you will hear us from heaven and forgive our sins, and you will heal our land, O God. Lord, dalayan ko sa mga kapatiran namin ng matapat na nananalangin na naghahanap sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, let the spirit of intercession, O God, flow in the spirit, in the heart of all your people, O God, right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And I pray, Father, ano man ang sitwasyon ng aking mga kapatid sa oras na ito, ikaw po ang nakakaalam, Lord God. Tinataas din po namin sa inyo, Sister Jenny, Lord God. Lord, alam mo ang kanyang nararamdaman, Lord, ang kanyang likuran, ang kanyang mga kamay, ang kanyang katawan, Panginoon, na nahihirapan. Lord, right now we review all the infirmities, all sickness and disease sa kanyang katawan. In the name of Jesus, pangingiwan ng mga kamay, ng mga braso, pananakit ng kanyang katawan. Right now, we bind you. Sickness and disease, we command you to leave over that body in the name of Jesus. And all kinds of sickness and disease, even the worriness, even the hopelessness situation of our brethren, right now we rebuke you in the name of
for protecting us, even our tribes, our family, our working places, and even, Lord God, the Jesus, the Good Shepherd, Lord God, even this new home, oh God. Father, thank you so much sa mga kapatid namin, Lord, that they're just yung willingness na nga, Lord God, to help. Ikaw rin ang magbalik ng lakas at magbala sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, you honor those who honor you, oh God. Thank you for honoring everything, oh God, na ginagawa namin para sa iyo, Panginoon, at para sa kaladagang iyong kaharian. Maraming pong salamat, Father. Thank you so much. Thank you so much, Father. Well, thank you